Pakinggan ninyo si Senator Pimentel kung anong sasabihin niya tungkol sa mga kupal na yan. O, pasok, Senator Pimentel. On repeating what has been stated before you interrupted him. So, you let him speak. You get more information. Yun, so you let him speak. Si PRRD daw ay dapat magstay lang ng hanggang alas 4 pero nagstay siya hanggang gabi alas 8, alas 9. Gusto nga niya hanggang bukas. Hinaya natin siya dito. That's his way of speaking. That's his manner of speaking. Eh, wala na tayong magagawa ron. He's an old hag. Ika nga nila. O, matanda na yan. So, hindi mo na mababago yan. Subukan mo. Yung lolo mo, pagalitan mo. Tama, mali. O, ayan, si PR, hindi mo na mababago ang ugali niyan. Ugali niya na yan noon pa. Naging epektibo siya eh. Sino ka ba? Dan Fernandez, sino ka para baguhin ko yung sarili ko para sa'yo? Eh, unang-una sa lahat, po lang naman ang iniisip mo. Ikaw, hindi naman kita iniisip eh. Diba? Oh, ano sabi ni Coco Pimentel? In-invite mo yan dito. Pag invite mo dito, show him courtesy. Kung ganun siya magmura, tayo na mag-adjust. Dating presidente yan. Dan Fernandez, ang pinakamataas na nakuha mo sa buhay mo, yung maging gobernador ka lang ng Laguna eh. O, tas kung makapagmalaki, parang napaganda mo Laguna. You get more details, you get more kwento. Oh, so I'm using words lang Karen objectively because I will, as the subcommittee chairman, I believe it is my responsibility to come up with the first draft of the subcommittee report. Then sinicirculate ngayon. Alam mo ba na natutunan ko pa dito kay Coco Pimentel na hindi natin alam na ang isa palang subcommittee hindi pala siya pwedeng mag-contempt. Hindi pala pwedeng mag-contempt ang subcommittee. Oo. Yung committee lang ang main committee lang ang pwedeng mag-contempt. Yun yan, mag-agree yung iba, mag-disagree yung iba. Now, what do you make of Representative Abante? We often talk about interparliamentary courtesy. What do you make of Representative Abante criticizing you, how you conducted yourself when, let's face it, you and other colleagues don't criticize the lower house, or now they conduct their own hearings? Ako nga, actually, I have refrained from commenting on how Quadcom conducts its hearings. Pero siguro, I will just allow that as Constituent Abante. Grabe, Constituent Abante. So dito, ipinakita ni Coco Pimentel kung ano lang ang mga levels ninyo. We are not on the same level. Maybe, parehas tayong mga representante ng Pilipinas, you being a congressman, me being a senator, pero yung level natin, hindi tayo pare-pareho. Why? Why? Dan Fernandez, Abante, you are only voted by how many? By a handful of people. Oo, a handful of people lang ang bumoto sa inyo kaya kayo nandiyan dyan sa kapangyarihan. We senators are being voted by the whole Philippines. Oo, buong Pilipinas ang bumoboto sa amin. National level ang aming constituency. Kayo hindi, ang constituency nyo, yung handful of people na nasa distrito nyo, yun lang. Wala nang iba. Ganun lang kayo kaliit, ganun lang kayo kababa, ganun lang kayo kawalang kwenta. Kaya wag kayong mangingialam sa trabaho namin. Oo, wag kayong mangingialam sa trabaho namin. Alam nyo kung bakit? Kasi kapag ginawa nyo yung batas, kaya naming patayin yan dito sa Senado. Kahit kung dumugo ang mga ilong ninyo, kakagawa ng mga batas nyo, pagdating sa amin, kaya naming patulugin yan. Ganyan kami kaimportante. Oo, sige, diretso, Coco. Pero ganun na lang. I will just accept his criticism because he is also my constituent. Diba, national yung constituency namin eh. So, grabe. National yung, parang, ikaw naman, Coco Pimentel, parang minamaliit mo naman itong mga congressman natin. Grabe ka naman. Parang sinasabi mo na, kaya lang naman kayo nananalo eh, kasi binabayaran niyo yung handful of voters dyan sa mga distrito ninyo eh. Oo, pero hindi nyo kami katulad ng mga senador. We cannot buy the whole voters of the Philippines. Oh, we cannot do that. Oo, kaya kami kailangan talaga magaling kami, kailangan sikat kami, kailangan pinakikinggan kami. Ganun.
Kayo, ano? Pag nagpunta ba si ano, baka nga ako, mas kilala pa ako sa iyo, Dan Fernandez eh. Pag nagpunta ka sa Davao, hindi ka kilala dun eh. Ako pag nagpunta ako ng Davao, dami nagpapapicture sa akin dun eh. Nagpunta ako ng Bohol, madami magpapapicture sa akin dun. Baka ikaw, kahit maghubad ka dun sa Bohol, baka walang pumansin sa iyo dun eh. Kasi nga, kilala ka lang sa handful of people dyan sa mga distrito ninyo. Yun ang sinasabi nito ni Coco Pimentel. He is my constituent, our constituent. So, he has the right to criticize us. Pero ganito na lang kasi, yung Quadcom na yan, why don't they just subpoena the former president and require his appearance before them? Apul! Ang dami nyong sinisita sa amin the way we handled yung hearing namin with PRRD. Why don't you subpoena him? And then, gawin nyo yung gusto nyong gawin. Wala kaming pakialam. That's if he's gonna attend. If he has the respect sa Congress to attend to Congress. Because as far as I know, and the last time I checked, PRRD respects the Senate. That's why pumunta siya sa Senado. So if you feel like you are all that, why don't you just subpoena PRD and treat him however you wanna treat him? We'll see what happens. You can contempt him for all we care. Bahay nyo yan. Kayo bahala dyan. Oh, ang tanong, pupunta ba si PRD sa inyo? Kaya nag-eepal to si Dan Fernandez kasi alam nila na hindi nila yan kayang gawin kay PRRD. Hindi sila pupuntahan ni PRD kahit umiyak sila at sumuka sila ng pakong bakya. Yeah. Ang dami rin nila kasing cheche boreche na invite, not invite, not invite. Sabihin nyo na lang, and then pag nandiyan na sa harap ninyo, then get the information that you want to get, and I hope that your proceedings will be more perfect than ours. Ayan, sa Paul. Di ba? Kita mo yung mukha ni Coco Pimentel, putya, ay patay ako dito. Copyright ito. Naku po, putya yan. Yari, copyright to. Ba't ko ba pinakita to? Dapat pala pinarinig ko lang sa inyo. Oh, but anyways, ayan yung sinabi ni Coco Pimentel diyan sa hearing na yan. Naku po. Oh, naku po. Talaga naman, mga bossing. Talaga naman. Oo, medyo delicate yan. Sinabi niya, una sa lahat, I will take his criticism because again, kapag ka-constituent mo at kinriticize ka, you should accept it. Ganon tayo dapat eh. I treat him as my constituent. Why? As my constituent because he's part of the national eh. Oo national kami. So so Luzon, Visayas, Mindanao, constituents naming mga senador yan. Hindi katulad nila, distrito lang yung bumoboto sa kanila, yung iba party list pa. Oo, na hindi naman pinipili ng tao yung mismong nominee, kundi yung party list ang pinipili nila. Oo, so hindi sila sikat, parang gano'n. Ang sinasabi nga nito, ang dami niyang reklamo sa amin, hindi nga namin sila pinapansin. Puro palpak nga yung hearing nila eh. Pero hindi nga namin pinapansin. Ganito na lang kasi, imbitahan nyo si Duterte, tapos gawin nyo gusto nyo. Yun kung pupuntahan kayo. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.